nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Benga, bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Eto na naman si Senator Marcoleta, mga kababayan. Ito na naman, sa simula ng Blue Ribbon Committee sa Senado, eto, umatake na naman ang pagiging magaling. Umabogado na naman si Marcoleta sa mga diskaya. Wow! Grabe mga kababayan ko yung sagutan ng isang prosecutor ng Department of Justice, kung saan mga kababayan ko tinalakay yung usapin patungkol sa Witness Protection Program na dapat daw meron din ang diskaya. Mga kababayan, nako, medyo nakakakilabot ito. Masalimuot na usapan, medyo mahaba-haba. Kailangan ko lang makinig ka, pakinggan mo lahat, magkomento ka, ano ang nais mo sabihin, i-comment mo dyan sa baba, at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na gagawin natin. At huwag mo na ba mo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Mga kababayan ko, ito ang mainit na usapin tungkol kay Marcoleta. Panoorin nyo ang video na to, mga kababayan. Nako, bumibida pa. Ay, nako, mukha pa sabi lang. ng DOJ, opo, kukunin namin. Talaga, kukunin nyo? Yes, Mr. Chair. Thank you. Sabi pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection Program. Okay, cut. Ano nga ba yung tinutukoy ni Marcoleta dito na sasanabi niya ng umpisa, kukunin mo ba, Mr. Chair? Kukunin daw ba? Yung tinatanong niya dito, yung pagsasaoli nung yaman ng mga akusado, mga kababayan ko. Yes, yung yaman, yung pera, ari-arian, mga kapatid. Yung mga pagsusoli ng sasakyan, pera ng taong bayan. So sa makatuwid, Mr. Marcoleta, si Senator Marcoleta, sorry pera ng taong bayan. Okay. Kasi ang claimant, bago ka makapasok daw di umano sa Witness Protection Program, kailangan daw di umano magsaoli ka ng pera na ninenok mo sa bayan. So sila Bryce, si Alcantara at etc. mga sino-sino pa nagsaoli ng tig-100 milyong piso. Ganun katindi. Mga kababayan ko, nagsaoli. Mga kababayan. Pero this time, mga kababayan ko, ang diskaya nagmatigas. Na hindi sila magsasaoli ng pera ng taong bayan. Mga kapatid. Opo, nagmatigas ho, mga kababayan ko, ang mga diskaya na hindi ho sila magsasaoli ng pera sapagkat malinis daw ho, di umano ang kanilang pera na kinita sa mga flood control. Ha? Paano naman yung mga ghost project? Malinis din ba yon? Mga kababayan, tanungin natin. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Restitution, mga kababayan ko, it means pagsasaoli. Okay, restitution. Lawyer terms lang talaga ginagamit nila. The restitution means pagsasaoli. Ini-insist daw ni Prosecutor Padulyon ang pagsasaoli daw ng mga diskaya. Mga kababayan, tignan nyo ang buti. You still insist on that? Sa aktong yan, mapapansin nyo, umaabogado talaga itong ating senador. Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Okay. Sabi ni Prosecutor Padulyon, we never mention the restitution is parang accepted.
Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo. Oh, iyan, tama ka doon. What happened to Bryce Hernandez? Bryce Hernandez nagsaoli ng mga Ferrari, nagsaoli ng mamahaling sasakyan, nagsaoli ng yaman na kanilang ninenok gamit ang pera ng taong bayan. Mga kababayan ko, yung tinatawag na BGC Boys. Mga kababayan ko, nagsaoli sila ng pera. Pero si Bryce Hernandez hindi nabigyan ng Witness Protection Program. Mga kababayan ko. Oh. Totoo. Oh, ito ngayon mga kababayan ko. Bakit po ini-insist ni Senator Marcoleta na ang Diskaya ay karapat-dapat na maging na mabigyan ng Witness Protection Program ng Department of Justice, mga kababayan? Pakinggan nyo. Dyan, tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. So yan, klarong-klaro sabi ni prosecutor. The restitution is not a condition. Ang pagsasaoli ng pera ay hindi kondisyon para mabigyan ka ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Mga kababayan, klarong sinabi yan ni Prosecutor Padulyon. Oh, tuloy. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Tingnan nyo sinasabi ni Marcoleta, sasabihin mamaya ni Kerly Diskaya, mga kababayan. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Oo, sila ang una nag-apply. Bakit? Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ni. Ang problema po doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Ito ang tanong. Ito ang tanong kasi mga kababayan ko. Ang pinipilit ni Senator Marcoleta, wala naman nagsasabi na ang Diskaya nagnakaw. Wala naman nagsasabi na ang Diskaya ay kumulimbat ng pera sa mga flood control. Kaya nakananteteng, ano yung mga ginawa nilang pagtubo? Tumubo sila, ng flood control ng Ghost Project. Oh, yan mga kababayan ko Ang Diskaya na nagsasabit umamin na binabribe nila yung mga kontratista. Binabribe nila para makuha nila yung proyekto and then yung proyekto ipapasa nila sa ganito, ibibenta nila tapos magiging Ghost Project. Tapos mga kababayan ko, wala na nagsasabi, sabi ni Senator Marcoleta, na ang mga Diskaya ay nagnakaw daw ng pera ng taong bayan. Ayan ho'y malinaw Abay, ang lupit. Ang galing. Ang lupit. Kung ang mga Diskaya walang kasalanan, bakit nakulong si Sara Diskaya? Ando doon nasa Cebu. Diba? Happy? Naalala mo ba yung Senator Marcoleta? Happy? Oh, nagtatrial sa Cebu. Yung asawa ni Kerly Diskaya. Mga kababayan. Nagtatrial ho ngayon because meron hong anomalya tungkol sa flood control. Sa Davao Oriental. O ano ibig sabihin nun? Nagtatrial na ho. Happy? Diba? Alam mo, umaabogado to. Sakit mo sa ulo. Sa totoo lang. Tingnan mo sasabihin ni Kerly Diskaya. Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that Teka. an initiative or you require them to do that? Ako, nagtataka lang ako. Bakit ba nakaharang to si Senator Marcoleta sa pagsasauli ng pera ng mga Diskaya? Doon ako nagtataka. Bakit?
Mga kababayan ko, nagtataka ako. Nakaharang ito si Senator Marcoleta kung magsauli ng pera ang Diskaya. Bakit ayaw niya? Doon ako nagtataka eh. Di ba? Oh, totoo. Mga kababayan ko, ito. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Hindi. Tinatanong ang Diskaya kung willing ba silang magbigay, ibalik ang pera. What happened to Bryce Hernandez? Example of Bryce Hernandez, same the situation. Bryce Hernandez ay hindi contractor. Siya ay isang engineer, city engineer. Mga kababayan ko, ginawa niya, binalik niya yung pera. Pinilit ba ng DOJ? Sagutin ko po kayo, hindi. Hindi pinilit ng DOJ, walang kusang loob na ibinalik ni Bryce Hernandez. Ang tanong dito is, Diskaya, ito bang Diskaya ay willing bang magbalik ng kusang loob? Bakit ayaw? Ba't hinaharangan ni Marcoleta? Hindi ko ako tatanungin nyo Kung ako tatanungin nyo, bibilib ako sa mga Diskaya kung magbabalik sila ng pera. Gumugulong yung kaso eh. Si Sara Diskaya nakakulong doon sa Cebu. Bakit? Flood control, Ghost Project, kinulong sila together ng kasama ng kanya mga kasamahan. Mga kababayan ko, Carly Diskaya, mga kababayan ko, nasa sa Senado, nagtatago, pinoprotektahan doon. Bakit, mga kababayan ko? Because of what? Mga kababayan, meron siyang mga tinatago pa na pwede pang malaman, mga kapatid. Ang sinisigurado lang kasi, ang hinihingi ng mga Diskaya, mga kababayan ko, Witness Protection Program. Pero ang tanong dito, willing ba kayong magbalik ng inyong mga ninakaw na pera? Alam naman natin, mga kababayan ko, na mismo sa bibig ng mga Diskaya, umamin sila, na binabribe nila, pinapatulan nila, naglalabas sila ng pera. Imagine ninyo, illegal nyong kinuha yung mga proyektong sumablay na flood control project sa Pilipinas at hindi bukod sa sablay, bukod sa Ghost Project, mga hindi pa tapos. Anong sinasabi? Sinasabi nyo na, Diyos ko, wala pa nagsasabing korte. Antayin pa ba natin? Ano ba mauuna? Witness Protection Program o yung sabihin pa ng korte, gugulong ang korte, sampahan ng kaso, taon ng bibilangin bago hatulan yung mga yan. Saka mo papapailan ng Witness Protection Program? Si Diskaya ba, mga kababayan ko, ay pasok sa Witness Protection Program? That's the biggest question. Kung ako tatanungin nyo, mga kababayan ko, 50-50, hati ang opinion ko. Bakit? Mamaya papaliwanag ko, patapusin nyo lang to. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you. Correction, Senator Marcoleta, hindi po titilit, pipilit. Malabo yung titilit. Hindi ko ho alam kung anong salita ho yung titilit, Senator Marcoleta. Ipipilit o pipilit. Oh. Sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Nagtataka lang ako, no, Senator Marcoleta. Nagtataka lang ako, bakit umaabogado ka sa mga Diskaya ngayon? 'Di ba? I thought you are part of the I thought you are for the Filipino people. And you are not for the Diskaya. Ang binabantayan natin dito, Senator Marcoleta, pera ng taong bayan. Hindi po pera ni Diskaya. Parang napapansin ko na kayo nakabantay sa pera ng Diskaya. Di ba mga kababayan ko? Ano komento nyo? Tama ba ako? I thought the Senator Marcoleta is protecting the integrity of the whole Filipino. And binoto siya kuno ng bayan. Mga kapatid, nanalo eh. Elected. No? Binoto. Ang tanong dito, kung tatanungin nyo ako, ito ba mga kababayan ko ay makatotohanan?
Ba't parang ang pumoprotekta sa pera ng Diskaya itong si Senator Marcoleta? Nagtataka lang ako ha. Tanong lang ho yan, Senator. Tuloy. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? O dapat mo ibigay yung mga dapat na nakakuha nila. Yung mga hindi natapos, liban sa mga natapos. O yan. Sino nagsabi nun kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? Ako, hindi ko nakikita ang abuse of discretion. Wala ko nakikita doon. Kasi kusang loob nila binalik ng mga nagbalik ng pera ng taong bayan. May magkakaroon na ng abuse of discretion kapag pinilit nitong mga taga-DOJ na magbalik kayo ng pera ng taong bayan. Oh. No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be Panoorin allowed to niyo po. answer, sir. What is it? Bakbaka Yes, na sir. sila. Oh. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice representing the DOJ and the WPP Correct. and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na eto tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Napahiya si Senator Marcoleta dito. Mga kababayan. Ay nako, napahiya siya dito. Nakatikim mo si Senator Marcoleta ng isang di malilimutang salita na kung saan, mga kababayan ko, magkakaroon ho siya ng alaala. Alaalang hindi niya malilimutan. Bakit, mga kababayan? Saan kayo makakita? Mga kababayan ko, saan kayo makakita? No? Nagpupumilit na nga na isa sa uli nga ng mga sangkot sa flood control yung pera ng taong bayan. Ayaw mo pa? Ayaw mo pa? Hindi mo tatanggapin? Ang tanong dito, magsosoli ba ang mga Diskaya? Yun ho ang pinakamagandang tanong, mga kababayan ko. Ba't napansin ko ho dito sa hearing na to, habang tinatanong nyo si prosecutor, si DOJ prosecutor, ba't parang pinoprotektahan ni Marcoleta ang pera ng Diskaya? Umaabogado no? Tuloy, mga kababayan. Para po sa amin, para humaibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Okay? Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Tama! I know na maliit ang maibabalik sa bilyong-bilyong pisong pondong nawala. Pero, mga kababayan ko, my point is, andun ako sa punto ng DOJ, nito ni prosecutor. Tama naman yon, yung kanyang tama na ibenta yung ari-arian ng mga yan na kinumpis ka ng tama yung kuwanin, yung mga sasakyan na mamahalin nila sa Aldico. Tama rin, mga kababayan ko, na magbalik ng bilyong-bilyong piso itong mga sangkot sa flood control, lalong-lalo na to si Alcantara at si Hernandez. Walang masama doon kung kusang loob naman nila. Ang tanong dito, umamin na ang Diskaya, umamin na sila na ginawa nila, binribe nila, nagturo na sila, tapos wala ka pang ganang magbalik ng pera. Ayaw mo pang ibalik yung pera ng taong bayan? Bakit? 'Di ba? Yan ang tanong. Tanungin ko si Senator Marcoleta, palit tayo ng sitwasyon. If you are taxpayer and we are the Filipino taxpayer, kagaya ka namin dukha, kagaya ka ng mga mahihirap, kagaya ka ng mga tao na naghirap, makapagbayad lang ng buwis taon-taon, araw-araw, bumibili ng mga kailangan natin, may buwis, matugunan lang natin ang pagiging Pilipino natin. Hindi mo mababawiin yan, Senator Marcoleta? Yan ho ang tinatanong ko sa inyo. Di ba? Ngayon, ipipilit nyo ho na may nagsasabi bang batas? May nagsasabi bang batas? Kaya nga ho natin kinakasuhan eh. Kaya ho natin nilalaban yung kaso. Kaya ho natin ito pinipilit, mga kababayan ko. Ngayon, mga kapatid, wala hong nagsasabing korte, wala hong nagsasabi na batas na karapat na na magbalik ng pera ang mga yan, pero subalit busang loob nilang ibalik. 'Di ba? Mga kababayan ko. Ngayon,
Kung hindi mabigyan ng witness protection program si Kerry Diskaya, that is his fault. Mga kababayan, mga kapatid, tama ho si Secretary Boying Rimulya noon. Mga kababayan ko, dapat ho magbalik itong mga to. Ba't tila ho ba itong si Senator Marcoleta pinoprotektahan ang pera ng Diskaya? Oh, mga kababayan ko, tuloy, opinyon ko lang ho yan, ha? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. sandali lang. Correct. Hindi naman niya sinasabi lang niyang katotohanan. Ito ang hirap eh. Abogado pero hindi abogado ng mamamayang Pilipino. Abogado ng isang pamilya. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. No, mali. So, ibig sabihin nung kada magnanakaw, Senator Marcoleta, kailangan maging witness protection program. Ay, okay lang pala, magnanakaw ako marami. Kasi pag nagkahulihan, witness ako. Ako ang magtuturo. Di ba? Mga kababayan ko, alam mo, nakikita mo yung play ng gobyerno natin ngayon? Nakikita nyo yung play ng gobyerno natin, mga kababayan ko, para mapanagot yung mga dapat managot? Mga kababayan ko, hindi namin kailangan, mga kababayan ko, nang maging witness ka. Kailangan mong magsalita according sa batas. Mga kababayan, yun ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Hindi mo kailangan magtago sa witness protection program. Kasi pag ginawa ng gobyerno natin yan, mga kababayan ko, matik mga kababayan ko, lahat ng magnanakaw, magiging witness na lamang. Magtuturo na lamang. At kung sino yung hindi maging state witness, hindi maturo, yun mga kababayan ko ang madadali. Tama ba ako mga kapatid? Di ba? Oh, tama ba ako? Kaya hindi ko binibigyan ng mga Diskaya. Hindi ko sa ayaw. Senator Marcoleta, pasensya na ho kayo. Kung nasasabi ko ho ito, opinyon ko ho ito, sana ho respetuhin ninyo. No? Sana ho rin ho, gampanan nyo rin yung pagiging senador para sa bayan. Andiyan kayo para bantayan ng pera natin, ng pera ng taong bayan, karapatan ng mamamayang Pilipino, hindi para ipagtanggol ang isang pamilya. Diyos ko naman. Senator, ano ba naman yan? Bibigyan mo ng witness protection program yan. O di lahat na lang na magnanakaw sa susunod. Mga kababayan ko, gagawing witness. Lahat na lang ng pwedeng mangyari, magiging witness. Mga kababayan ko, alam nyo, disiplinang ginagawa ng gobyerno natin ngayon, lalong-lalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Yang mga yan, mga kababayan ko, gustong mangyari ng gobyerno, magturo kayo, daanin natin sa batas. Paano kayo dadaanin sa batas? Sige, ayaw nyo magsalita, ayaw nyo, paiikot-ikutin nyo kayo, pahahabain nyo to. Sige, tanggalan namin kayo ng ari-arian, tanggalan namin kayo ng yaman, kaya namin kunin yan kapag natapos to at nahatulang kayo ng guilty sa korte. Yan ang iniiwasan ng Diskayang mangyari, mga kapatid. Tuloy. Kaya nga natin sila ilalagdag. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kasalanan nila yun. Kung malagay sila sa alanganin, mga kababayan ko. Kasi alam ng Diskaya, mga kababayan ko, na masasaid sila, mauubo sila, back to zero, taghirap sila. Yun. Kaya nga yung witness protection is for them. Hindi If Department of Justice ka na ba ngayon, Senator Marcoleta? And you're saying that the witness protection program is for the Diskaya? Sino ka? I thought you are elected senator. You are not. Department of Justice to tell to our prosecutor na sila ang nangangailangan nito. Yung pagiging abogado di kampanilya mo, Senator Marcoleta, pwede mong bitbitin sa Senado pero gamitin mo sa tama. 'Di ba? I told you guys, abogado pinagtatanggol lang mali. I'm not saying Marcoleta, ha? Mga kababayan ko. Ang akin, mga kababayan ko, ang nakikita ko ho dito, klarong-klaro, mga kababayan ko, isa lang. 'Di ba? Ayaw ni Marcoleta na pasukahin itong Diskaya ng pwera para magbalik sa gobyerno. Mga kababayan ko, kahit na ang Diskaya na ang nagsasabi na meron silang mga maaanumalyang trabaho. Oo, mahirap yung gagampanan nila. Alam naman natin mahirap. Kasi mahirap din maging witness. Alam naman din natin mga kababayan kung na nakakatakot. Pero kung titingnan nyo mong mabuti,
Kung pagmamasdan nyo humabuti, kung aaralin nyo humabuti, dapat mambigyan ng diskaya. Sagot ko hindi. Mga kababayan ko. Di ba? Kung makulong si Kerly Diskaya, protektado siya sa kulungan. Tapos ang usapan. Ang gusto nyo kasi mangyari, witness protection program, nakalaya na siya sa Pilipinas, protektado pa siya. Kaya sinasabihan ng gobyerno natin na protektor ng mga magnanakaw Di ba? Nagnakaw na nga yung tao, di umano, pinoprotektahan pa ng mga pulis at mga sundalo. Ang sakit, di ba? Kaya tayo nababansagan na ganyan. Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos ng ganun. Mga kababayan ko. Tuloy. Sa title na title lang, makikita mo, Witness Protection in Interest para sa kanila yon. So yung Memorandum of Agreement, ayun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Ayan, tanong nga kung hindi makikipag-cooperate ang Diskaya, anong mangyayari? Di ba? Bigyan mo ng witness protection program yan, gagawin mo, itatrap mo sa ganun kung hindi makipagtulungan yan. Ano mangyayari sa bansa natin? Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun Diskaya, I would like to repeat. Senator Marcoleta, Diskaya is not a state witness. Period. Tapos. Hindi pa po state witness yung mga yan, mga kababayan ko. Wag ho kayong manguna. Huwag mong kukunin yun Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Panoorin nyo to Panoorin nyo. Kung paano sasablay si Senator Marcoleta dito. Promise. Itatanggi ng Diskaya yan. Panoorin nyo. Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Pucha. Parang kayo nanakawan? Sigurado ka? Kerly Diskaya? Niloloko mo ba kami? O kayo ang nagnanakaw sa pera ng taong bayan? Na-high blood nyo ako, aga-aga. O kayo ang nagnanakaw sa pera at pondo ng taong bayan? Sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakaw. Ulitin mo ulitin ko, nakakagigil Magkano po? Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang kayo nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang Kayo nga nagnanakaw Tapos sabihin nyo, kayo pananakawan? Pucha ka naman. Nakaka-high blood do. Sinungaling Alam mo, nakakagigil, mga kababayan ko. Yung asawa mo may kaso. Nasa Davao Occidental ang kaso niya. Nasa Cebu, nililitis. Tapos sasabihin mo dito, ninanakawan? Mag-a-apply ka ng state witness, kayo na nga itong umamin na nagnanakaw? May mga anomalya sa flood control? May mga anomalya sa mga kontraktor? Binabribe ninyo yung mga tao, mga engineer upang makuha nyo yung proyekto? Ilan na ba ang napatunayan? Tapos sasabihin nyo, kayo pa ang ninakawan. Kagigil. ganun po. Sabi niya kanina, it's the agreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor. Pakinggan niyo mga kababayan Uulitin ko Uulitin ko. Mga kababayan ko, yung accusement
ni Senator Marcoleta sa Department of Justice, mga kababayan ko, na meron bang restitution, pagsasauli ng pera, mga kababayan ko, ay may katotohanan. Tingnan nyo ho, mismong si Kerly Diskaya na ang nagsasalita. Bukod ho dun sa sinasabi niya, panoorin nyo mga kababayan ko. Restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. O, ayan. What did they tell you, Mr. Diskaya? Ayan. Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. O, magkano ang restitute? Tanongin daw. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, Hindi niya masabi kung magkano daw. parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig Tignan nyo ha. Tignan nyo. sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's the agreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute Tignan nyo mabuti. any money to the DOJ? Meron daw ba ang DOJ na sinasabi na magsauli daw ang Diskaya? Restitution means magsauli, mga kababayan ko. Wala po pang maibibigay po. At Wala pa pong naibibigay po. Oh, yun na nga, because wala kang Harang kagad, oh. Alam na sasabihin ni Diskaya. Alanganin si Marcoleta dito. Oh, mga kababayan, tuloy. ibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Walang sinabi ang DOJ na gano'n na hindi ipoproseso ang Witness Protection Program ng mga Diskaya kung hindi sila magbabalik. Mga kababayan ko, ano sabi ni Kerly? Umamin siya mismo dito. Mga kapatid, panoorin nyo. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Oy, Mr. Chair, paano to? Ang sabi ni Diskaya, natapos doon, Mr. Chair, hindi ko po alam kung ano to. Oh, tingnan nyo, oh. Mga kababayan ko, tingnan nyo mabuti. Hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Ano sabi ni Diskaya? Mga kababayan ko, kayo makaintindi. Kung ito ba ay tutuloy, kung mabibigyan ba ang Diskaya ng Witness Protection Program? Ang sagot ni Marcoleta, ang sagot sa kanya ni Diskaya, mga kababayan ko, ha, kung may hinihingi ang Department of Justice. O, tanong. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Oy, Mr. Chair, paano to? Sumbong kay Mr. Chair, si Marcoleta. Aruy, mga kababayan ko. O, ngayon, mga kababayan, alam mo minsan talaga nababasag to si Marcoleta eh. Nababasag to sa issues eh. Hindi, seryoso ako, nababasag to sa issue. Kung papansinin ninyo. Di ba? Klarong-klaro, ang DOJ, walang sinasabi, but sa kwento ni Marcoleta, doon sa prosecutor, meron. According to Kerly Diskaya, wala pa pong napag-uusapan, wala pong ganun, Your Honor. Kaya basag-basag siya dun sa hearing eh. Alam mo talaga, ewan ko ba dito kay Marcoleta, nagtataka na ako ha. Umaabogado ba to o pinoprotektahan niya talaga yung mga Diskaya o yung pera ng mga Diskaya? Doon ako nagtataka. Di ba? Katama ba ako? Kaya mga kababayan ko, magbabantay tayo. Wala lang akong mabubudol sa Senado. Etong si Senator, nako naman, no? Biglang, ang ganda lang highlights eh. Umaangat na si Marcoleta, biglang naputol kay Kerly Diskaya eh. Biglang pagkasabi ni Diskaya na ganito, biglang banggit na, anong gagawin ko dito, Mr. Chair? Eh di, wala. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Impeachment complaint kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabigat nga ba ang pinagbasihan ng mga akusasyon? Talaga ba mabigat, mga kababayan ko, ang akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Eto, ang mainit na balita, sabay-sabay natin pakinggan, mga kababayan ko. Busisiin ang dapat busisiin, mga kababayan, at dapat nating malaman, mga kapatid. Eto, pakinggan natin. Nasa Kamara kauna-una ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez.
Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Uy, teka lang, naglalag ako. Bakit ganon? Isinampa na sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Ito mga kababayan ko may basihan ba ang impeachment complaint na sinampa kay PBBM? Mga kababayan ko. Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na isinampa nga kaninang umaga ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang nga doon sa grounds for impeachment ang umano'y pag-utos ng Pangulo na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano daw? Ay, ayoko na. It's not a betrayal of public trust, mga kababayan ko. Yung isuko ni Presidente Bongbong Marcos daw, si Pangulong Duterte. Ano to? Kalokohan? Nakakaloko. Imagine ninyo, ipapa-impeach nyo si PBBM ng ganyan yung grounds? Is this a joke? Ano ba? Sino ba nagpakulong kay Pangulong Duterte? Mga kababayan ko, di ba si Sunny Trillanes? Ano to? Alak ng teteng, o dahil pala sa ICC, mga kababayan, nakakaloko naman. Ano ba yan? Diyos ko po. Nako! Sa International Criminal Court o ICC, pati na rin yung umano'y drug addiction ng Pangulo. Alam mo yung mga DDS2? Promise! Promise! DDS2, mga kababayan! Pagpapakulong daw kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Fake news yan. Hindi si PBBM ang nagpakulong. Si Trillanes at ang Magdalo. Mga kababayan. Second, napatunayan bang addict si PBBM? Di ba? Tama ba ako doon? Nakakatawa. Ay nako, Diyos ko, ano ba naman mga to? Wala bang mabigat na bearing na nagsasampa ng kaso? Ano ba naman yan? Mga bobo talaga tong mga DDS na to. Di ba? Bobo? Ang sarap tumawa. Diyos ko, nakakaaliw kayo. Sa gabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint Jiggy, yung pagkabigo raw ni Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o Ayoko na! Diyos ko po! Ano to? Diyos ko naman! Wala bang Wala bang mga magaling-galing? Di ba? Pagpapakulong kay Duterte, addict daw si PBBM. Di ba? Mga kababayan ko, ngayon naman si PBBM daw sangkot sa flood control. Uulitin ko mga kababayan ko yung mga dahilan nila. Pinakulong daw si dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko. O, tapos sumunod naman mga kababayan, addict daw si PBBM. O, mga kababayan ko, ano yung sumunod mga kapatid na complain nila? Sangkot daw si PBBM sa flood control. Sino nga ba yung sangkot sa flood control? Di ba yung naghain ng impeachment complaint? Ay, sakit na. Ang sakit nyo sa ulo.
Tuloy. ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. Ano ba yan? Ito ang bahagi ng pahayag ni na Attorney De Jesus at Congressman Nisay. No one, not even the president, is above the law. Ang galing nitong DDS na to, no? No one, even the president, can above the law. Diyos ko. Papailan mo si Bongbong Marcos ng impeachment, number 1, is the president ang may hawak ng flood control? Sagot, mga kababayan ko, no. Mga kababayan ko, sino ang may malapit sa flood control? Pinsan. Mga kababayan, sino ba? Mga kababayan ko, yung bumuo ng ICI, si Presidente. Bakit? Independent commission upang makasuhan ang dapat kasuhan. Oh, yan yun. Tuloy. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Oh, ha? Mapanagot ang dapat mapanagot. Correct. Sir, sorry to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Ano? For some, it might be laughable. For some, it might be trivial. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. At Marian, anong background ni na Attorney De Jesus at Congressman Nisay? Si Congressman Nisay, mga kababayan ko, is a part ng isang party list. Jiggy, 20 taon na ngang nagpa-practice bilang isang litigation lawyer itong si Attorney De Jesus at napag-alaman naman natin na isang contractor ang nag-endorso ng naturang complaint na si Congressman Nisay. Contractor ang linte ko. Pagmamayari niya yung kumpanyang JVN Construction and Trading at isa nga siya dun sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder at graft ng ICI dahil nga dun sa pagtanggap ng government contracts habang nakaupo siya sa pwesto. Ayan, mga kababayan ko, klaro. O, ayan na, klaro na yan, ha? Sabi ko naman sa inyo, mga kababayan ko, alam mo, I think si Congressman Nisay, no choice. I think no choice na to. Kasi, contractor Bawal nga yun, number 1. Diba? Dapat hindi ka part ng mga ganyan. Siguro, marahil itong ICI, pinag-initan din niya, dahil itong ICI, mga kababayan ko, malakas ang mga naihain at isasampang kaso sa mga kontraktor. No? Yung mga yap nga 'di ba? Malapit na. Pinagpapailan ng kaso. Si Nisay, marahil malapit din mapailan ng kaso, mga kababayan. Oo. Malapit din. Nagtataka naman ako, mga kababayan ko, ikaw na kontraktor, magfa-file ka ng kaso for impeachment. Ano tawag doon? Revenge, mga kababayan. Okay lang sana kung mga labor union kaso hindi naman labor union yung magpa-file. Mga kababayan ko, kontraktor. Saan ka makakitang kontraktor magpa-file ng impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos? Mga kababayan, di ba? Ikaw na nagkasala, ikaw pa tong magpa-file. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders sa sinampang reklamo laban sa Pangulo? Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong, kaugnay nga dun sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon para nga sa planong impeachment complaint. At so parang gusto nila palabasin, mga kababayan ko, itong si contractor at si lawyer, mga kababayan, ay gawa-gawa lang at puppet lang ng palas. Mga kababayan ko. Yun ang gusto nila palabasin sa kwento. No, nito ni Egay.
mga kababayan ko. Dagdag pa nga ni Erice, malaki yung tsansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Okay, lack of form and substance. Hindi naman yan katulad ng ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Which is malayo yung there is a biggest difference between doon sa ni Sara Duterte. Si Sara Duterte talaga, mga kababayan ko, there is a lack of evidence na magdidiin sa kanya. Itong mga substance na sinasabi dito, yung ebidensya, tama ba, malakas ba, o ganito ba, mga kababayan ko, whatsoever, malakas ba yung laban ng pinag-file nilang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos? Malaki ba yung chances na ma-impeach, mga kababayan ko? Like Congressman Erice said, mga kababayan ko, there is no lack of evidence. Walang sapat na basihan itong ebidensya na hinihain nitong abogado at ng isang kontraktor, mga kababayan ko, sa impeachment ni Pangulo. Number 1, si PBBM ba nagpapakulong kay Digong sa ICC? No. That is the former Senator Antonio Sani Trillanes. Sagutin ng taong bayan, madaling-madali at kilalang kilala. Number 2, mga kababayan ko, si PBBM ba nagdodroga? Walang ebidensya, walang magpapatunay, mga kababayan ko, at hindi nagsashabu o gumagamit ng methamphetamine ang ating presidente. Mga kababayan ko, walang nagsasabi, walang nagpakayang patunayan, mga kababayan ko. Number 3, mga kababayan ko, betrayal of public trust yung sinasabi nila tungkol dun sa ICI, pinag-initan ito. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Ikaw ng kontrakto na pinatawag sa ICI, pinailan mo ng kaso, dinamay mo pa ang presidente. Diba, mga kababayan? Bakit pa binuo? Kung sino pa yung tao, kung sino pa yung presidente na nagsasabi na pinapakulong yung mga dapat makulong, ito pang mga dapat makulong ang nagpapa-impeach sa kanya. Totoo yung sinasabi natin. Mga kababayan ko, totoo yung sinasabi natin dito. Nagagawa sila ng paraan, gagawa ng paraan niyang mga yan upang, makinig kayo, upang yang mga tao na yan, mga kababayan, yang mga tao na yan, ay magawa nila ang dapat nilang magawa. Ilulubog nila si Presidente Bongbong Marcos, iaangat nila si Sara Duterte upang mapawalang bisa ang kanilang mga isasampang kaso. Tandaan ninyo, pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko alam kung may magpapatuloy pa ng laban na ito. This is a long-term battle. Mga kababayan, long-term battle ito. Hindi ito biro. Hindi ito birong laban sa pagitan ng mga magnanakaw at mga matitinong Pilipino. Hindi ito basta-basta. Mga kababayan ko, kita nyo yung motibo nila. Kahit natanga yung narrative nila, walang lack of evidence, mga kababayan ko, sa kanila, ganadong-ganado sila. Because of what? Mga kababayan, dahil ano? Kasi gusto nilang matakasan yung kanilang pagkakasala sa pondo at pera ng taong bayan. Yan ang ginagamit nila ngayon. Mga kababayan ko. Kaya gusto nila ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nilang ilaglag si PBBM. Inunahan nila yung impeachment ni Sara Duterte dahil ayaw nila na ma-impeach si Sara. Alam nyo, mga kababayan ko, wala na kasing pupuntahan itong si Sara Duterte. Alam nyo po kung bakit, mga kababayan ko. Pagdating ho ng 2028, wala akong botong makukuha to. Ayaw sa kanya ng kakamping. Ayaw sa kanya ng mga Esconyan, mga kababayan ko. Ayaw sa kanya ng mga pula. We are the majority. We have the 1/3 ng boto plus the silent majority. Mga kababayan ko, walang pupuntahan itong si Sara Duterte pagdating ng 2028. The only way na ang mga pagpalakas sila is to impeach President Bongbong Marcos. The only way na magpalakas ang kampo nila is to impeach the President. The only way na makatakas itong mga to, mga taga-suporta niya ng mga nangungulimbat ng pera sa bayan, is iangat si Sara Duterte to clear all those case na mga kasong ipapile sa kanila. Yan ang pinaka problema. Mga kababayan ko. Yan po ang nagiging sistema. Masalimuot. Mga kapatid,
Biruin mo, contractor ka na, magpa-file ka ng case impeachment against the president. Mga kababayan ko, kahit walang lack of evidence, mga kapatid, susubukan yung i-penetrate na mapababa si Pangulong Bongbong Marcos dahil alam ninyong may tulog kayo pagdating ng araw. Huli kayo, mga magnanakaw. Bakit ba ginagawa ni PBBM to? Bakit ba ginagawa ni President Bongbong Marcos to? Kasi kahit tumayo siya ng 6 na taon o mag-extend pa siya ng 6 na taon sa pwesto kung may magnanakaw sa Pilipinas, hindi tayo uunlad sa bansa natin. Bakit inumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung paglilinis ng bansa natin ngayon? Mga kababayan ko, dahil nung nakita niya, na-discover niya na may kalukuhan dito sa loob ng Kongreso at ito ang nangyayari sa ating bayan na kahit paangatin niya ng paangatin ang bansa natin, bigyan niya ng trabaho, mga kababayan ko, ang Pilipino, hindi umaangat ang buhay natin because of what? Because there is an corruption. Kailangan natin sugpuin yung corruption kung gusto natin guminhawa ang buhay natin. Kailangan natin tapusin ang korupsyon gaya ng ginawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore kung paano niya sinugpo yung korupsyon sa Singapore, mga kababayan ko, at umangat ang bansa nila at nagpatuloy na mamayagpag. I remember the day sa isang textbook. I remember that the words from the textbook na binabasa ko sa Bagong Lipunan. Sabi niya doon, mga kababayan ko, hindi uusad ang bansang Pilipinas kung tayo mismo ay naghihilang pababa. Ano yung ibig sabihin na naghihilang pababa, mga kababayan ko, sa Bagong Lipunan? Yun yung mga korap. Then I understand kung bakit, mga kababayan. Yung mga korap na politiko na nanghihila pababa sa ating bayan. At habang hinihila tayo ng mga politiko na yan, pababa tayo ng pababa, mga kababayan ko, tayo'y bumulubog ng mga Pilipino. Habang sila umaangat, mga kababayan ko. Habang tayo'y binabaha, habang tayo ay naghihirap, habang tayo nagbabayad ng buwis, sila kumakain ng masasarap, kumakain sa habang ang isang Pilipino ay sapat na nga ba sa 500 pisong Noche Buena. Habang ang mga mayayaman na nagpakandayaman. Yan ang napansin ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga nabuo yung bagong Pilipinas. Bawal ang kurap, bawal ang naghahari-harian, bawal ang magnanakaw. That is the first 3 words na narinig ko sa kanyang sinabi. And this is the bagong Pilipinas. Paano tayo makakarating doon? Paano tayo makakapunta doon? Paano natin maaabot yung dapat natin maabot sa ating bansa, mga kababayan ko? Kung hindi natin pagdadanasan ito. Hindi tayo makakatagos sa masarap na pamumuhay kung hindi natin lalabanan at hindi natin dadaanan ang butas ng karayom upang labanan ang mga kurap sa bansa natin. Hindi natin mapagtatagumpayan yung matatamasa natin ng magandang buhay kung hindi natin matatapos yung mga kurap sa bansa natin. Kung hindi natin mabibisto, ilalantad ang mga mukha ng at hindi natin matatanggal. Sabi nga nung isang presidente ng US, I remember, George W. Bush, mga kababayan ko. Tinanong siya, mga kababayan ko, sino ang pinakamayaman na bansa? Bago pinatanongin ng pinakamayaman na tao. Sabi niya, Philippines. Mga kababayan ko. And who is the richest man in the world? Sabi nga nun, Ferdinand Marcos Jr. Senior. Sorry. Diba? Imagine niyo yun. Sa sobrang dami ng Pilipinas. Hindi maubos-ubos ang pera natin. Kasi bakit? Kasi sobrang dami ng kurap. Kahit marami ang pera ang Pilipinas, marami ang kurap sa bansa natin. Ang problema, hindi uusad ang bansa natin hanggat nandiyan sila. Huwag kayong magalit kay President Bongbong Marcos. Kaya nga tayo nagsasalita dito eh. Kaya nga ako tumatayo eh. Kaya ako nag-iingay dito eh. Kaya ako gusto kong paabot to eh. Kasi ayoko nang danasin ng anak ko. Gusto nyo bang danasin ng anak nyo? Gusto nyo bang danasin ng mga apo ninyo? Yung paghihirap na dadanasin nila? Mga kababayan ko? Gusto nyo bang danasin? Gusto nyo bang ipatikim sa mga henerasyon natin yung hirap? Yung utang? Ng mga magnanakaw na ito? Gusto nyo ba na ibigay, ipamana yung utang na hindi naman tayo nakinabang? Kung ayaw ninyo, pues magsama-sama tayo. Suportahan mo si Pangulo. Diba? Kung ayaw mo ng ganito sistema, gusto mo matapos itong korupsyon sa bansa natin, pues halika, suportahan mo si Pangulo. Tumayo ka, manindigan ka.
Labanan natin yung mga korap na opisyal ng bansa natin. At yung mga opisyal ng bansa natin nagtatago sa likod ng mga korap. Batikusin natin. Kalampagin natin yung mga taong umaabogado sa mga taong nagnanakaw sa bansa natin. Yung mga umaabuso. Mga kababayan, kung ayaw mong manahin niya ng henerasyon mo, kung ayaw mong manahin niya ng mga susunod na henerasyon ng pamilya mo, ngayon pa lang makibaka na tayo. Ngayon pa lang lumaban na tayo. This is a long-term battle sa mga thief, sa mga magnanakaw. This is a long-term battle. Laban natin ito. I am a Filipino. Ayokong danasin ng pamilya ko to. Mga kababayan. I remember the words of President Bongbong Marcos. I remember the words from President Bongbong Marcos. Balikan lang natin yung kampanya. No? Because I'm tired. Pagod na rin ako eh. Pagod na tayo. Gusto ko mga tang Pilipinas. Naalala ko lang sinabi ni PBBM. No? Tinanong siya ni Thinking Pinoy, Bongbong Marcos ka na eh. Kahit hindi ka magtrabaho, mayaman ka na eh. Sabi ni Thinking Pinoy, naalala nyo? And President Bongbong Marcos said kay Thinking Pinoy, number 1 na sinabi niya, nakikita niya yung paghihirap natin. Nakikita niya yung paghihirap ng Pilipinas. Nakikita niya yung paghihirap ng Pilipino. Nakikita niya yung paghihirap ng mga bata. Mano man lang maibigay niya yung 6 na taon ng buhay niya, makapag-serve sa Pilipinas upang ayusin ito. Alam niya yung tatahakin niya, mga kababayan. Yung susuungin niyang problema, yung haharapin niya, siya ipadadapain. Imagine nyo, mga kababayan ko, the president is 62, if I'm not mistaken. 62 si Presidente Bongbong Marcos ngayon, o 63. Senior citizen na yung tao. Pero 6 na taon ng buhay niya, binubugbog siya. Mga kababayan ko. Tapos ganyan pa gagawin sa kanya. Ang tanging hangad lang ng matanda para sa bansa natin, ayusin tayo. Ang tanging gusto lang naman ni Presidente Bongbong Marcos yung maayos yung bansa natin. Labanan itong mga korupsyon na ito. Kasi naniniwala siya, noon sa bagong lipunan, walang nagnanakaw. Mga kababayan ko, nung nawala yung bagong lipunan sa bansa natin, talamak ang pagnanakaw. Bumalik yung bagong lipunan. Ang pangalan ay Bagong Pilipinas. Isa sa proyekto nito, tanggalin ng mga magnanakaw. Kaya tama yung landas sa tinatahak natin. Tama yung landas sa tinatahak ng Pangulong Bongbong Marcos. Sorry, 68. Thank you very much for correcting, Ma'am Norma. 68 years old na si Presidente Bongbong Marcos. 2 years na lang, 70 na siya. Retirement. Imagine, mga kababayan ko, a 68 years old man love his country. Especially, yung mga tao naniniwala sa kanya, tayo. Mahal natin yun. I love the President so much. Because I really appreciated kung ano yung mga project niya na nagbebenepisyo Pilipino. Tumingin ka sa elementarya ngayon. Tumingin ka sa mga kadiwa ngayon. Tumingin ka anong nangyari sa palengke, ba't bumababa ang ating bilihin. Tumingin ka sa mga susunod na araw, may bagong gas reserve na natuklasan ng gobyerno natin. Tumingin ka sa AFP, tumingin ka sa kalsada ngayon kung gaano dinidisiplina ang tao. Tignan mo lahat ang nangyayari sa bansa natin. And sabihin mo ngayon kay Presidente Bongbong Marcos, i-impeach kita. Hindi. Pero tignan mo yung mga bumabatikos sa kanya ngayon.
Tingnan mo yung bumabati ko sa kanya. Yung inupo natin nung 2022 na ikalawang Pangulo, anong ginagawa sa bansa natin? Paninira sa ibang bansa, destabilization, mga kababayan ko, uunahin pa yung patutsada sa gobyerno. Diba? Mga kababayan, nakita nyo? Nakita nyo yung epekto? Nakita nyo yung epekto? Ang ibig sabihin ko dito, nakita nyo yung walang kwentang tao sa may kwentang tao. Nakita nyo yung future natin na may pinatutunguhan ng bagong Pilipinas sa walang patutunguhan dito. Sa makatuwid, magkaiba ang matalino sa bobo. Mga kababayan ko, kahit bali-balik ta rin natin yan, mga kababayan ko, walang makakahigit kay Ferdinand Marcos Jr. Tandaan ninyo, mga kababayan. Kaya sa lahat po ng mga bumabati ko sa kanya, lahat na magpa-file ng impeachment sa kanya, handa po akong makipagbanggaan sa inyo. Oras na batikusin nyo ang presidente ko. Huwag niyong babastusin to. Marami nang ginawa sa Pilipinas to. Dapat ang ipa-impeach ninyo yung ikalawang Pangulo na walang ginawa sa Pilipinas kundi tumunganga, mag-out of the country, manira sa ibang bansa. Mga kababayan, magising po kayo sa mga magpapa-impeach ng mga Pilipino. Wag po kayong magtanga-tangahan sa bansa natin. Hindi po uso ang bobo sa Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat.